Rendon Labrador na lalambutan sa Zumba session ng mga pulis. Mas matindi ang naging reaksyon ni Rendon Labrador, isang fitness coach na kilala rin bilang isang motivational speaker, nang saksihan niyang sumasayaw sa Zumba ang ilang miyembro ng pulisya. Para sa kanya, ang ganitong aktibidad ay hindi na angkop sa imahe ng isang pulis na inaasahan ng lipunan. Ang kontrobersya ay nag-ugat ng anyayahan ng Police Community Affairs and Development Group si Rendon para gabayan ang mga pulis sa kanilang 73-day weight loss and fitness challenge. Ang naturang programa ay ipinakilala sa ilalim ng patakaran ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, na nagdikta ng mga pulis na sobra sa timbang o hindi bihasa gumamit ng baril ay maaaring tanggalin sa serbisyo. Sa bagong episode ng web show niyang, Morning Matters, noong Biyernes ika-20 ng Hunyo, ibinahagi ni Rendon ang kanyang mga rekomendasyon sa pamamalakad ng programa. Dito, malinaw niyang sinalungat ang paggamit ng Zumba bilang paraan ng ehersisyo sa puwersa. Aniya, yung Zumba kasi, parang nakakalambot daw ng imahe ng kapulisan. Tama naman, yung iba kasi macho. Tapos, pasasayawin mo. Dagdag niya, ang ganitong uri ng ehersisyo ay hindi lamang nagpapalambot sa imahe, kundi maaaring magdulot din ng pagbawas sa kanilang dignidad bilang mga pinuno ng seguridad. Parang lumalambot siya, nakakabawas ng dignidad. Kung ako syempre magpupulis, makikita mo ako. Parang awkward, paliwanag niya. Sa halip na Zumba, inirekomenda ni Rendon ang mga functional workouts na nakadirekta sa pagpapabuti ng mga kasanayan na kailangan sa aktwal na trabaho ng mga pulis. Kasama rito ang mga basic movement patterns tulad ng squats, jump squats, at iba pang ehersisyong gamit ang sariling timbang ng katawan, bodyweight exercises. Aniya pa, kapag functional yung training nila, hindi lang pagpapapayat ang resulta, nagiging mas matibay ang katawan nila para sa pisikal na mga gawain, paghabol sa sospek, pag-akyat sa pader, pagpapatakbo. At iba pa, mas nababawasan din ang posibilidad ng injury sa trabaho. Kung tutuusin, ayon sa kanya, maraming benepisyo ang functional workouts. Ito ay una, praktikal, mahuhugot sa tunay na pangangailangan ng pulis. Pangalawa, epektibo sa paghubog ng core strength at paglaban sa injury. At pangatlo, dignified. Dahil hindi ito nagpapababa sa imahe ng kapulisan. Sa kabilang banda, may karapatan din si Rendon na magbigay ng opinyon bilang eksperto sa fitness. Ayon sa kanya, ang responsableng paraan ng pag-eehersisyo ay hindi basta pagbawas ng timbang, kundi pagtaguyod sa kalusugan, kakayahan, at profesionalismo. Mahalagang tandaan na ang tamang training regimen ay dapat nakaayon sa pangangailangan ng kanilang tungkulin, lalo pat ang pagiging pulis ay nangangailangan ng lakas, tibay, at alertness. At hindi sapat ang disiplinang may kasamang impormal na workout na hindi makatutulong sa kanilang daily grind at operasyon. Sa huli, ang panawagan ni Rendon ay maging mas seryoso at organisado ang training protocol ng Philippine National Police pagdating sa kalusugan at kakayahan ng kanilang mga kasapi. Sa kanyang pananaw, ito ay hindi lamang isyo ng pisikal na anyo, kundi pati na rin ng propesyonal na integridad, para sa kanilang imahe sa publiko at sa kanilang kakayahan sa pagganap ng tungkulin.